leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noon pang taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabi ni Zaldico na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Aabot nga raw sa 50.9 billion pesos ang budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kongresistang si Zaldico. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas ni Ko online. Sa panibagong ang video statement ni Zaldico kaninang umaga, sinabi nitong hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget. At kanina nga lang, sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsingit at sa kanyang aligasyon maging si Presidential son Sandro Marcos, may insertions daw mula 2023 hanggang 2025. Base nga mga nilabas ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano ang budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito ng higit 20 billion pesos pagsapit ng 2024 at hanggang ngayong taon, mahigit 21 billion pesos na budget insertion pa raw ang anak ng Pangulo. Ilan sa mga nakalistang proyekto para nga sa insertion sa iyang pagpapagawa ng mga flood control projects at mga kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ang listahan ng mga ito, pinost pa ni Zaldico sa kanyang Facebook account. Wala pang tugon sa isyong ito si Congressman Sandro. At samantala, iginit na nga ni Zaldico na sumulat siya kay Pangulong Bongbong Marcos noong February 2025. Yan ay para ipaliwanag daw na ginagawa lang niya umano'y mga utos ng Pangulo tungkol sa 100 billion pesos insertion sa BICAM para sa 2025 budget. March 2025 daw nang makapulong ni Zaldico si Pangulong Marcos sa Aguado sa Malacanang na inayos daw ni Yusek Jojo Cadiz. Pero imbes daw na itanggi o linawin nga ni PBBM ang tungkol sa 100 billion pesos na insertion, pinagsabihan daw sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Aligasyon pa nga ni Zaldico ay maging sa 2026 budget may 97 billion pesos na pinupose ang Pangulo sa President's Budget o National Expenditure Program para sa 2026. Pero matatandang Enero 2025 pa lang ay tinanggal na si Ko bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Hulyo naman ang tuluyan na itong nag-abroad at hindi bumalik sa bansa. Narito ang pahayag ni Zaldico. Sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok. Kanina lamang ay naglabas na nga ng pahayag itong si Congressman Sandro laban sa mga aligasyon ni Ko. At ayon nga kay Sandro, mariin niyang itinatanggi itong aniyay malapantasang mga pahayag ni Ko. Ayon kay Sandro, tinawag pa nga niya itong bagong koronang kampyon ng mga DDS. Mabatid daw sana ng publiko na ginagawa lang ito ni Zaldico para sa interes na pagbagsakin ang gobyerno. Malinaw daw ang nakita niyang paraan para takasan itong ang mga kaso laban sa kanya ay makikisawsaw nga sa kasalukuyang gulo sa politika sa bansa. May impormasyon din daw sina Sandro na nga may kasunduan daw itong si Ko sa mga grupong makikinabang sa destabilisasyon. Huling mensahe nga ni Sandro ay hindi raw isang mamamahayag o tagapangalangganap ng katotohanan si Ko. Isa raw itong kriminal na umiiwas sa hustisya kaya hindi dapat magpabudol ang publiko sa kanya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat yung malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.